Shoutout tayo mga idol sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na yung mga especially yung mga sumusuporta sa ating bagong channel. So ngayon mga idol, ang kwentong ito ay isa sa mga napakagandang kwento dito sa ating channel. Sa katunayan, buhay pa po ang taong ito. At saka ngayon, tampok natin yung kanyang storya kung paano niya nakuha o nagamit yung kanyang mutya, ang mutya ng Kristo. So ngayon mga idol, simulan natin ang kwento ni Tatay Abito. Taong 1946, ipinanganak si Tatay Abito sa Barangay Libo, Talingting, Siquijor. Panganay siya sa dalawang magkakapatid. Magsasaka ang kanyang ama at mananahi naman ang kanyang ina. 14 taong gulang si Tatay Abito nang mamulat ito sa mga dasal, orasyon dahil sa kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay kilala bilang manggagamot doon sa Barangay Libo. Lagi niyang kasama ang kapitbahay at kaibigan na si Tatay Dadoy. Lagi silang pumupunta sa sementeryo, sa kuweba, sa mga puno para makipag-usap sa mga engkanto, kaluluwa at espiritu. Nag-aaral din sila ng mga orasyon, dasal at mga buhay na salita, at laging nagbabasa ng librito. Nang bigyan si Tatay Abito ng gamit galing sa kanyang lolo, lalo itong nahuhumaling sa pag-aaral kung paano ito mapalakas at magagamit. Ito ang agimat niya, ang agimat ng Kristo. Mas nakapokus na siya ngayon sa kanyang agimat kaysa pag-aaral ng mga buhay na salita. Nang magdalawang taong gulang si Tatay Abito, una niyang naranasan ang makipaglaban at makipagbakbakan sa mga aswang. Nangyayari ito sa bukirin nila Tatay Dadoy sa Sinawahan, nang may mga busaw na aswang ang namimisti dito. Nang magdalawang 3 taong gulang si Tatay Abito, ay sumama na ito sa kanyang tiyuhin na si Nestor para makipista doon sa Mindanao. Buwan ng Mayo sa Lala, Gumagkamot, Lanao del Norte. Taon-taon kasi ay lagi silang bumibisita sa lugar na ito bawat kapistahan. Pinsan ito ni Nestor at tiyuhin ni Tatay Abito. Pero 2 magkasunod na taon na hindi na nakapunta si Tatay Abito dito sa lugar na ito, dahil ay abalang-abala ito sa pagpapalakas ng bago niyang gamit, ang kanyang agimat ng Kristo. Kaya tuwang-tuwa ang kanyang tiya Bilhin nang makita siya na kasama ni Nestor. 2 araw pa bago ang kapistahan, pero sobrang saya at marami na ang ganap sa lugar nila Tiya Bilhin. May diskuhan, peryahan, may palaro ng basketball, volleyball, paligsahan ng kalabaw, palosibo at kung ano-ano pa. Kaya nga napakasaya ang pistahan dito sa probinsya. Pangalawang araw ni Tatay Abito, niyaya siya ni Noel, anak ni Tiya Bilhin at pinsan niya, na magagala muna sila doon sa may peryahan. Kaya pumunta sila doon. Naglibot-libot lang sila doon hanggang tumambay sila doon sa may tindahan. Marami ding tao ang nagpupunta dito kasi bukod sa mga palaro sa peryahan, mayroon din na nakadisplay ng mga iba't ibang klase ng damit, sapatos at kung ano-ano pa. Habang tumitingin-tingin sila sa mga nakahilira na mga damit, may napansin si Noel na 2 binata at tumitingin-tingin doon sa may sapatusan. Nakita kasi nito na agad na binitbit ng dalawa ang 2 pares ng sapatos at agad na naglalakad papalayo. Sa dami kasi ng mga namimili, hindi talaga ito napansin ng mga nakatuka na tindera. Kaya sabi ni Noel,
Insan Abito, nakita mo yun? Magnanakaw ang dalawang yun ah. Tara, sundan natin. Sagot naman ni Tatay Abito, oo, Insan Noel, nakita ko. Mabilis na naglakad si Noel, pasunod noong dalawa. Agad din na sumunod si Tatay Abito. Napansin ng dalawang binata na may nakasunod sa kanila, kaya lalong binilisan ng mga ito ang paglalakad. Kaya tumakbo na si Noel. Huy! Huy! Tigil kayong dalawa! Mga magnanakaw! Sigaw ni Noel doon sa dalawa. Nang sapitin ng mga ito ang labasan ng peryahan, tumigil na ang dalawang binata. Madalang na lang ang mga makikitang tao dito. Mga sasakyan na lang na nakahilira na nakapark. At sa tapat naman ito ay kakahuyan na. Nang maabutan nila yung dalawa, sabi ni Noel, uy, ibalik nyo yan. Ba't kayo nanlakaw? Sunod-sunod na sabi ni Noel. Pero humarap lang ang mga ito sa kanila at nakatitig ng matalim kay Noel. Sabi naman ni Noel, aba, mga tigasin kayo ha. Ganon talaga ang pinsan ni Abito. Nag-aaral kasi ito ng criminology, kaya nasa puso na nito ang pagtulong sa kapwa. Malaki din kasi ang bulas nito at solido pa ang pangangatawan. Batak kasi ito sa gym at trabaho sa bukid. Nang makalapit si Noel, inabot niya kaagad yung mga ninakaw ng dalawa. Sabi niya, akin na yan. Pero may napansin si Tatay Abito. Nakita niya kasi ang biglang pagbabago ng mga mata ng dalawa. Nagiging parang mata ng pusa. At unti-unting naaamoy na niya ang kakaibang amoy ng mga ito. Alam niya ang ibig sabihin kasi ay may karanasan na siya sa mga aswang. Kaya sabi niya, yawa, mga aswang ang mga ito. Pati dito ay may mga ganitong nilalang din pala. Insan, wag! Wag kang lumapit. Medyo mataas na ang busis ni Tatay Abito. Pero huli na. Inabot na ni Noel ang mga sapatos na ninakaw ng dalawa. Pero bago niya ito makuha, biglang hinawakan si Noel sa kamay ng isa at sabi nito, huwag kang makialam. Agad na namilipit sa sakit si Noel. Kaya ang ginawa nito ay sinipa niya agad ang nakahawak sa kanyang kamay kasi sobrang sakit ng pagkakahawak nito. Parang dumiin hanggang buto. Tinamaan ito sa tiyan pero parang walang nangyayari. Kaya sinapak na din ito ni Noel doon sa muka. Nang makita ni Tatay Abito na humaba na ang mga kuko nito sa kamay, mabilis na tumakbo siya papunta kina Noel. At nang kalmutin ng binata si Noel, agad na nahawakan ito ni Tatay Abito. At nagkasubukan na sila sa lakas. Sabi ni Tatay Abito, huwag mo na ituloy. Umalis na kayo dito at isaulit nyo ang mga ninanakaw nyo. Nagkatitigan sila nung binata habang si Noel ay umatras kunti at namimilipit pa rin sa sakit sa kanyang braso. Sabi ni Noel, mag-iingat ka, insan, ang lakas niya. Nang lumapit naman ang isa nitong kasama, agad na itinuro ito ni Tatay Abito at nagsambit siya ng mga orasyon. Bigla itong napatras at galit at humanda na para atakihin si Tatay Abito. Unti-unting namumula na din ang mga mata ng dalawa. Umatras na din yung nasa harap ni Tatay Abito. Binitiwan na ng dalawa ang hawak na mga ninanakaw na sapatos. Nagpalingon-lingon si Tatay Abito sa paligid.
Hindi siya pwedeng makikipaglaban sa mga ito dito. May mga ilang tao kasi sa paligid at may nakapansin na rin sa kanila. Buti na lang, may dumating na 2 babae at 2 lalaki. May nakapagsumbong kasi sa kanila tungkol sa pagnanakaw nitong 2 at agad na tumawag ito ng mga kasama at sinundan sila dito. Agad naman na tumakbo ang 2 binata papunta doon sa kakahuyan. Pero bago umalis ang mga ito, tiningnan muna sila ng mga ito na parang galit na galit at itinuro sila bago tumakbo papalayo. Sinubukan itong habulin ng 2 lalaki na kasamahan ng 2 babae. Pero wala na. Agad na nawala ito doon sa kakahuyan. Nagpapasalamat ang 4 sa kanila. Pag ganitong kapistahan ng kanilang lungsod, ay uso talaga ang nakawan. Pagkatapos, nagpasyang umuwi na sila Noel at Tatay Abito. Masakit na masakit pa rin kasi ang braso ni Noel. Insan, tapalan natin yan ng dahon mamaya. Matanong ko lang, Insan Noel, dito sa lugar ninyo, may napapabalita ba na mga aswang? Tanong ni Tatay Abito kay Noel. Kaya napalingon si Noel sa kanya at napatitig bago sumagot. Sabi nito, "Oo, Insan, lalo na pag ganitong kapistahan, sumusulpot talaga ang mga yun." "Bakit, Insan? Huwag mong sabihin na ang 2 kanina ay mga aswang." Sagot naman ni Tatay Abito, "Oo, Insan, mga aswang ang 2 yun. Hindi mo ba napansin na sobrang lakas nila kahit na mga patpatin?" Sagot naman ni Noel, "Oo nga, pinsan. Kahit na tinamaan ko ng sipa at suntok, parang hindi natinag ang isang yon. Putres, ang sabi pa naman ni Tatay Kaloy at Mama Bilin na kapag namarkahan ka ng mga ito, hindi ka na patatahimikin pa." Sagot naman ni Tatay Abito, "Oo, Insan Noel, totoo yan. Nung itinuro tayo ng 2 kanina, minarkahan na tayo ng mga yon. Naglalakad ng mabilis ang 2 hanggang sa makarating na sila sa bahay nila Noel at sinabi kaagad nila ang mga nangyayari doon sa peryahan. Napamura ang papa ni Noel. Sabi nito, ba't kasi ang tapang ninyo? Baka pati tayo ay guguluhin ng mga yon." Sagot naman ni Nestor, "Insan Kaloy, relax ka lang. Si Abito na lang ang bahala. Siguro ay umabot na sa kalaman ninyo na isa itong antinggero at albularyo na din at medyo kilala na ito sa amin sa Siquijor. Sa mga bagay na ganyan, makakaasa tayo kay Abito." Kaya 5:00 pa lang ng hapon ay agad na gumawa ng mga panguntra sina Kaloy at Tatay Abito. Kailangan nilang unahan ang mga aswang. Naglagay sila sa palibot ng bahay ng mga sinunog na makahiya. Isang mabisang panguntra sa mga aswang. Pagkatapos, sabi ni Tatay Abito, "Tama na ang mga ito, Tio Kaloy. Hindi na sila makakalapit pa dito sa bahay." Tumigil na sila at pumasok sa bahay nila Noel. Ang bahay kasi nila Noel ay nasa gitna ng palayan. 3 bahay lang ang nandito. Ang bahay nila at sa unahan, bahay naman ng pinsan ni Kaloy na si Cardo at ng kapatid nito na si Carla. Parihong may mga asawa na ang mga ito. Sa paligid ng bahay nila, may ilang puno ng kahoy at mga sagingan. Marami din itong mga damuhan sa gilid ng palayan. Pagsapit ng gabi, ay abala sila Nestor, Kaloy, Tatay Abito at Noel sa pagkatay ng baboy. Bukas na kasi
ang kapistahan ng barangay nila. Kailangang makapaghanda na sila ngayong gabi at makaluto na para bukas ay initin na lang nila pag dumating na ang mga bisita. Maghating gabi na, si Noel at Tatay Abito na lang ang natira sa labas. Sila ang nagbabantay doon sa niluto nilang adobo. Habang sila Kaloy at Nestor naman ay nasa loob, nagluluto. Si Tia Billy naman at ang kapatid ni Noel ang gumagawa ng mga dessert. Nang biglang napalingon si Tatay Abito, may nararamdaman siya na kakaiba. Sinipat-sipat niya ang mga puno ng sagingan. Naamoy na din niya ang mabahong amoy ng mga aswang. Kaya sabi niya, "Yawa, nandito ang mga aswang, Noel. Nasa paligid lang sila." Kaya napatayo si Noel at lumingon-lingon sa paligid. Halatang takot ang mukha nito. Saan, Abito? At mabilis na hinawakan ang itak. Sagot naman ni Abito, "Nasa paligid lang sila. Nagmamasid sa atin. Hindi naman makakalapit ang mga ito dito sa bahay niyo." Pumasok kagad si Noel sa bahay at sinabi sa kanyang Papa Kaloy. Kaya lumabas na din ang mga ito kasama si Nestor. May mga hawak na itak. Tanong kaagad ni Kaloy, "Saan sila, Abito? Saang banda nagtatago ang mga aswang na yan?" Sagot ni Tatay Abito, "Nasa paligid lang, Tio Kaloy. Hindi naman sila makakalapit dito sa bahay nyo. Nasa 4 hanggang 5 ang nararamdaman ko na paikot-ikot sa paligid." Sumigaw si Kaloy, "Huy! Lumapit nga kayo dito. Ano bang kailangan nyo? Kilala ko kayo. Bukas na bukas din ay pupuntahan ko ang bahay nyo." Sabi ni Kaloy. Sinadya lang ni Kaloy, pero ang totoo, hindi naman niya kilala ang mga ito. Biglang nagtatakbuhan at nagkakahulan ang mga aso sa paligid. Pati na ang mga aso doon sa kapitbahay nila. Umaalulong na ang mga ito. Pabalik-balik ang takbo doon sa sagingan at doon sa puno ng kahoy. "Tara na sa loob, Noel, Abito. Ipasok nyo na lang ang mga adobo doon. Doon lang natin isasalang." Kaya agad na pumasok ang 4 habang pinagtutulungan nila Noel at Tatay Abito ang malaking kaldero na may lamang adobo. Agad na pinagkasya nila doon ang mga kaldero. Sabi ko na nga ba, hindi tayo titigilan ng mga yan. Ano ba ang magandang gawin natin, Abito? Tanong ni Kaloy. Sagot naman ni Tatay Abito, "Tyo, pag hindi pa umalis ang mga yan, lalabas na ako at bigyan ko ng leksyon ang mga yan." Parang hindi makapaniwala ang dalawa, si Noel at Kaloy. Ganito ba kalakas si Abito? Sabad naman ni Nestor, kilala tong pamangkin natin doon sa Sikihor, Kaloy. Ilang bisis na ito na nakipaglaban sa mga aswang at engkanto doon. Mana to kay Pidring. Yung Pidring ay ang lolo ni Abito na isang albularyo din at kilala doon sa Sikihor. Mag-2:00 na ng madaling araw, natutulog na si Noel at Kaloy. Si Tatay Abito na lang at Nestor ang nasa kusina. Pinalambot pa ng dalawa ang karni ng baka. Ilang sandali, sabi ni Tatay Abito, "Tyo, Nestor, patayin mo muna ang ilaw. Lalabas muna ako sandali. Talagang hindi pa umalis ang mga aswang na nasa labas." Sagot ng tiyo Nestor niya, "Sige, Abito, mag-iingat ka. Hihintayin kita dito." Agad na lumabas ng bahay si Tatay Abito. Maingat at mabilis itong naglakad papunta doon sa sagingan. Habang naglalakad,
unti-unting naamoy na ni Tatay Abito ang mabahong amoy ng mga ito, yung parang amoy imburnal. Nag-uusal na siya ng mga orasyon at nagkarga na sa kanyang agimat ng Kristo. Sabi sa isip ni Tatay Abito, makakatikim kayo ngayon. Gusto nyo talaga na labanan, ha? Nang nasa sagingan na si Tatay Abito, naaninag na niya ang mga aswang. Nasa gilid ang mga ito ng palayan. 3 lamang ang nakikita niyang tatayo, tutuwad, at tatayo na naman uli. At may nakita siyang patakbo-takbo doon sa mga puno. 2 ang mga yon. 5 ang nakikita niya. Humanda na si Tatay Abito. At ilang sandali lang, mabilis itong tumakbo papunta doon sa 3 aswang na nasa gilid ng palayan. Grabe ang bilis ni Tatay Abito. Nagulat nga ang 3 aswang nang nasa harapan na nila si Tatay Abito. Binigwasan kaagad niya yung isa. Tinamaan ito sa mukha. Agad itong natumba. Akmang tatalon sana yung isa, pero nahawakan na ito ni Tatay Abito. Sabi niya dito, "At saan ka pupunta?" Hinila niya ito at mabilis at malakas ang siniko ito sa mukha. Agad na tumilapon ito doon sa damuhan. Tumalon naman yung isang aswang at inatake si Tatay Abito. Mabilis naman na umilag siya at gumulong at patalon na tumayo, sabay sipa sa aswang. Pero nakailag pa ito at tumalon pa atras. Pero ang paparating na sapak ay hindi na nito nailagan. Tinamaan ito sa mukha at bumulagta sa lupa. Nang makita ni Tatay Abito na tumayo na yung isa, sing bilis ng kidlat ang ginawa niyang atake. Sapak sa mukha at sipa sa tagiliran. Agad na natumba ito sa lupa at namimilipit sa sakit. Muntik nang tamaan si Tatay Abito ng isang kalmot galing sa kanyang likod. Papasugod na din pala ang 2 pang aswang na galing doon sa puno ng kahoy. Patuloy na inatake si Tatay Abito ng 2 hanggang napunta sila doon sa palayan. Nang mahawakan ni Tatay Abito ang kamay ng isa, agad na hinila niya ito at sabay hawak sa ulo at inihampas sa putikan. Sinundan pa ito ng isang malutong na sipa sa batok. Parang bumaon yung ulo ng aswang sa putik. Kinalmot kaagad si Tatay Abito nung natirang isa. Nang masangga niya ang kamay at agad na inabot naman siya ng kagat nito. Pero agad naman na nahawakan ni Tatay Abito ang buhok ng aswang at siniko niya ito sa mukha, sabay tuhod sa tiyan at siko uli sa batok. Natumba agad ito sa putikan. Gumagapang na ang 5 papalayo kay Tatay Abito. Namimilipit sa sakit ang mga ito. Sabi ni Tatay Abito, "Umalis na kayo at huwag na kayong babalik pa kung ayaw niyong masaktan uli." Unti-unting tumayo na ang 5 habang hawak ang mga bahagi ng katawan na tinamaan na atake ni Tatay Abito. Namimilipit pa rin sa sakit ang mga ito. Itinuro si Tatay Abito nung isa at sabi nito, "Babalik kami at papatayin ka namin. Humanda ka." Kaya naiinis si Tatay Abito. Sabi niya, "Yawa, di talaga kayo magtanda, ha? At kunwaring susugurin pa sana ang 5. Agad na tumakbo papalayo ang mga ito. Dumaan sa palayan, papunta doon sa kakahuyan. Akala ko ba matapang? Tumatakbo naman kaagad. Ay nako, sabi ni Tatay Abito. At naglakad na si Tatay Abito pauwi doon sa bahay nila Noel. Pumasok kagad siya ng bahay. Tanong kagad ni Nestor
na nag-abang sa kanya sa may pintuan. Ano na, Abito? Nasaan na ang mga aswang? Sagot naman ni Tatay Abito, wala na, Tyo. Nag-uunahan sa pagtakbo. Sabi ni Nestor, hindi na ba babalik ang mga yun, Abito? Sagot naman ni Tatay Abito, hindi ko alam, Tio Nestor. Pero ang mga aswang, kapag namarkahan ka na, hindi ka nito titigilan hanggang hindi sila nakakaganti. Ay nako, pista ang pinunta natin dito. Mga aswang pa ang nag-welcome. Tara na, Abito, mag-alas 3 na. Natulog na tayo. At natulog na ang magtiyo. Kinabukasan, usap-usapan kaagad ang tungkol sa mga aswang. Pati din sila Cardo at Carla ay may mga naririnig din na parang nagtatakbuhan sa paligid. At yung walang tigil na kahula ng mga aso. Sabi ni Kaloy, hindi na tayo lulubayan ng mga yan, Nestor. Ano kaya kung alamin natin kung saan nakatira ang mga ito at humingi tayo ng dispensa sa kanila? Okay pa ngayon dahil nandito si Abito. Paano kung umuwi na kayo sa Siquijor? Paano na kami? Sabad naman ni Tatay Abito, tama ka, Chokaloy. Walang mangyayari kapag naghihintay na lang tayo dito sa kanila. Sa susunod, napupunta dito ang mga aswang na yon, Chokaloy. Ako na ang bahala para matunton ang mga tirahan nila. Natigil na lang ang pag-uusap na tungkol sa aswang nang unti-unting dumami na ang kanilang mga bisita. Abala na sila sa pagpapakain. Sila Tatay Abito at Nestor ay nasa kusina. Nagluluto pa rin ang mga ito ng mga pagkain. Habang sila Noel at Kaloy ang humarap sa mga bisita. Buong araw yon na ginagawa nila. Nakapagpahinga na lang sila pagsapit ng alas 4 ng hapon. Iilan na lang ang mga bisita na natira. 4 na lang ang nasa loob, yung pinsan ni Kaloy, at may 5 sa labas. Nakaupo ang mga ito at nag-iinuman. Kaya sila Nestor at Tatay Abito ay nagpahinga na din muna. Kulang pa naman sila ng tulog at pagod na pagod pa. Ginising na lang sila nang maghapunan na. Napasarap ang tulog ni Tatay Abito. Mag-alas 8 na pa lang ng gabi. Kaya bumangon na ito at kumain. May disco daw doon sa unahan. Kapistahan ngayon eh. Siguradong maraming tao doon. Sabi ni Noel, punta tayo insan, Abito. Kasama din natin sina Joey at Romeo. Si Joey at Romeo ay ang mga pinsan ni Noel na anak ni Cardo. Sabi ni Nestor, sumama ka na, Abito, para naman makapag-enjoy ka. Kaya napapayag na din si Abito na sumama sa kanila. May mga gamit kasi si Tatay Abito na hindi pwedeng dalhin sa mga ganyan. Sa diskuhan, simbahan, sabungan at iba't iba pa. Kasi nawawala ang bisa ng mga ito. At isa pa, hindi din talaga mahilig sa mga disko itong si Abito. Pareho sila ng matalik niyang kaibigan na si Tatay Dadoy. Pagkatapos kumain, ay nagbihis na si Tatay Abito. At pagkatapos, ay lumabas na ito ng bahay. Nasa labas na kasi ang mga pinsan ni Noel naghihintay sa kanila. Kaya pagsapit ng alas 9 ng gabi, nagpaalam ng 4 at umalis na. Papunta na sila doon sa diskuhan. Malapit lang naman ito sa kanila. Kaya naglalakad lang ang 4. Pagdating nila doon, kahit na maaga pa, sobrang dami na ng tao. Kaya nagyaya na lang muna si Joey na mag-inuman muna sandali sa labas. Maaga pa naman kasi, saka na lang papasok.
pumayag naman si Noel, kaya doon sila sa may tindahan at nag-iinuman. Sabi ni Tatay Abito, "Insan, hindi ako umiinom ha, alam mo yan." Kaya hindi na nila pinilit si Tatay Abito na uminom. Makalipas ang mahigit 1 oras, medyo lasing na ng kunti ang tatlo. Nagyaya na si Noel na pumasok na sa loob. Kaya pumasok na agad ang 4. Pumagit na agad sila sa diskuhan at nagsasayawan. Mga kakilala naman ni Noel, Romeo at Joey ang karamihan doon. Pero marami din ang mga dayo. Nang mag-alauna na, sabi ni Noel, "Umuwi na tayo, tol. Mag-alauna na." May klase pa kasi bukas si Noel, habang si Joey ay sumunod na lang daw sa kanila. May sasamahan pa daw ito na isang babae. Kaya sila Noel, Abito at Romeo na lang muna ang naunang umuwi. Medyo pasuray-suray na itong si Romeo. Mas nalasing kasi ito kaysa kanila. May mga kakilala kasi doon na tumatagay din. Habang naglalakad silang tatlo at masayang nagkwentuhan at papasok na sa palayan, sa kanang bahagi ng gilid kasi nito ay nakahilira ang mga sagingan papunta na hanggang sa kanilang bahay. At sa kaliwa naman ay may mga ilang punong kahoy din. Habang naglalakad sila, may napansin na naman at naamoy si Tatay Abito. Ang amoy ng mga aswang. Nandito na naman sila. Sabi sa isip ni Tatay Abito. Hindi na lang muna ito sinasabi sa mga kasama niya. Lasing pa naman yung isa. Nang biglang may naaninag si Tatay Abito na parang 2 tao sa unahan. Kaya sinipat-sipat niya itong mabuti. At nakita niya na tutuwad, tatayo, at tutuwad na naman ang mga ito. Kaya sabi niya, "Nako, mga aswang ang 2 yan." Kaya sabi niya, "Insan Noel, Romeo, tigil muna, tigil." Tumigil si Noel. Sagot nito, "Bakit, insan?" Pero si Romeo ay patuloy lang sa paglalakad. Kaya hinabol na ito ni Tatay Abito. "Romeo, tigil mo na, tol." Pero patuloy pa rin ito sa paglalakad. Kaya hinawakan niya ito sa kamay. Medyo nainis ito at ang sabi, "Bakit ba, tol? Inaantok na ako eh. Tara na." Binitawan na lang ito ni Tatay Abito nang makita niyang nawala na yung 2 aswang na nakita niya sa unahan. Pero alam niya na nasa paligid lang ang mga ito. Ramdam at amoy pa kasi niya ang mga baho ng mga aswang. "Bakit, insan?" tanong ulit ni Noel. Kaya sagot ni Tatay Abito, "May aswang, insan Noel. Samahan mo na lang si Romeo at magmamadali kayong umuwi. Ako na ang bahala sa mga aswang na ito." Kaya pagkarinig ni Noel sa mga sinasabi ni Tatay Abito, sagot nito, "Sige, insan, aalis na kami." At mabilis na naglakad si Noel at hinabol si Romeo habang palingon-lingon ito sa paligid. Nahalatang takot na takot. Dahan-dahan lang na naglalakad si Tatay Abito na nakasunod sa 2. Nakikiramdam lang siya sa paligid. At nag-uusal na siya ng mga orasyon para mas makita ang mga aswang sa paligid. Kinuha na din niya ang agimat ng Kristo at kinargahan agad ito ng dasal. At ilang sandali, ito na, nakikita na niya ang mga aswang. 4 ang nasa sagingan at 2 naman ang nasa kakahuyan. Pero may napansin siya na isang matanda. Kakaiba ito sa 6. Hindi ito nag-anyong aswang. Anyong tao lang ito habang nakatago sa likod ng isang puno. Pero sigurado si Tatay Abito
na kasamahan ito ng mga aswang. Nakahanda na si Tatay Abito. Sabi sa isip niya, ayaw talaga na magtanda ang mga ito. Uunahin niya ang mga aswang na nasa sagingan. Hinihintay na lang niya na makapasok sa bahay sila Noel at Romeo. At ilang sandali, nang makita ni Tatay Abito na nakapasok na sa bahay ang dalawa, si Romeo at ang pinsan niya, agad siyang tumakbo ng napakabilis. Papunta si Tatay Abito doon sa sagingan. Agad na nagpulasan ang mga aswang na nandoon, pero nahabol at naabutan niya ang dalawa. Agad na sinuntok niya ito sa batok at hinawakan ang kamay, saka hinila at siniko sa muka. Ayaw niyo talagang magtanda ha? Gusto niyo talagang masaktan, sabi ni Tatay Abito. Bumulagta agad yung isa sa lupa. Gumulong kaagad si Tatay Abito para maabot pa yung isa. Sinipa niya ang paa at nang tatalo na sana ito papunta doon sa puno, nahawakan ito ni Tatay Abito ang paa ng aswang. Hinila niya ito at binigyan ng napakalutong na sapak sa likod. At nang bumagsak ito sa lupa, sinundan pa ni Tatay Abito ng sipa sa likod. Hindi na ito gumagalaw. Napuruhan yata. Biglang napalingon si Tatay Abito kasi papasugod na yung dalawang aswang galing sa kanyang likuran. Pero may biglang nararamdaman siya na isang sapak sa dibdib at isang kalmot sa balikat. Tumilapon si Tatay Abito sa lakas ng atake na yun. Napahiga siya sa damuhan. Sabi ni Tatay Abito, "Yawa, sino yun?" At agad na bumangon. Nakita niya na ang matanda pala kanina. Pero hindi nag-anyong aswang. Pero kita pa rin sa mga kamay at paa nito ang mga matatalas na kuko. Naramdaman agad ni Tatay Abito ang hapdi sa kanyang sugat sa balikat at ang sakit sa tama sa kanyang dibdib. Sa tanang buhay ni Tatay Abito, sa mga karanasan niya sa pagkikipaglaban sa mga aswang, ngayon lang siya natamaan ng matindi at nasusugatan. Ibig sabihin, ay hindi ordinaryong aswang lang ang isang ito. Tumayo na si Tatay Abito. Nag-usal na siya ng orasyon na pambakod at inihanda na din niya ang orasyon na pangmarka. Kailangang maging maingat na siya. Dahan-dahan na din na bumangon ang mga nakabulagtang aswang. Nang matapos na ni Tatay Abito ang mga orasyon, agad na tumakbo siya papasugod doon sa matanda habang kinuha na niya sa kanyang bulsa ang maliit na punyal. Ang punyal na gawa sa tanso at buntot pagi naman ang hawakan. Agad naman na tumalon ang mga aswang para harangin si Tatay Abito. Pero tumalon din si Tatay Abito at paglapag niya sa lupa, agad na itinarak ang dalang punyal at mabilis na sinambit ang 3 salitang Latin. Pagkatapos sa ginawa ni Tatay Abito, lahat na aswang, pati na yung matanda, ay biglang napatigil at napatulala ng ilang segundo. At nang makagalaw na ang mga ito, humiyaw at nagsisigaw habang tumatakbo papalayo na parang napapaso ang mga ito. Tanging ang matanda lang ang hindi tumatakbo, pero napasandal din ito doon sa puno. Binunot kaagad ni Tatay Abito ang dalang punyal at napakabilis na tumakbo papunta doon sa matanda. At nang makalapit na ito, agad na hinataw niya ito sa dalang punyal. At kahit na nasasaktan ang matanda, ay agad naman na umiilag ito sa mga atake ni Tatay Abito habang parang may inuusal
na mga orasyon. At nang matapos ng matanda sa ginawang orasyon, agad na ibinato ito kay Tatay Abito. Pero tapos na ang orasyon na pangharang na ginawa ni Tatay Abito kanina. Hindi na ito tatalab sa kanya. Nahawakan ni Tatay Abito ang kamay nung matanda nang subukan itong kalmutin na naman siya. Hinila niya sana ito at saka siniko sa mukha. Pero malakas din ito. Nagawa nitong makawala at tumalon pa atras. Sinundan ito ni Tatay Abito at nang matamaan niya ito ng isang sipa sa tagiliran, agad itong natumba. Pagkakataon na ni Tatay Abito, tumalon kaagad siya at sinaksak ito sa dala niyang punyal. Nakailag naman uli ang matanda. Tumalon paatras habang sumisigaw na ito sa sakit at tumatakbo agad papalayo. Kahit na nakailag kasi ito, inabot pa rin sa hita at nasugatan ni Tatay Abito sa dalang punyal. Ang punyal na gawa sa tanso at buntot pagi. Na isa sa mga napakalakas na armas laban sa mga aswang. Napaluhod ng konti si Tatay Abito. Ramdam niya agad ang hapdi sa kanyang sugat sa balikat. Sugat pa naman ito galing sa aswang. Umuwi kagad si Tatay Abito. Pagkapasok niya sa bahay, agad na sumalubong sa kanya si Noel. "Insan Abito, kumusta? Saan na ang mga aswang, insan?" At nang makita nito ang sugat niya sa balikat, "Uy, may sugat ka, insan." Medyo napalakas kunti ang busis nito. Kaya sabi ni Tatay Abito, "Psst! Huwag kang maingay, insan. Baka magising sila. Maliit lang ito." At agad na pumasok ng kwarto si Tatay Abito. May kinuha na langis, saka pinahid niya sa sugat nito. Ang lamig talaga sa pakiramdam. Pagkatapos, may kinuha siyang mga patay na dahon, saka tinapa niya ito uli sa sugat. Nakaramdam na ng ginhawa si Tatay Abito. Pero nangungulit pa rin si Noel kung bakit daw siya nasusugatan. Malakas ba daw ang mga aswang na nakalaban niya doon? Ang sinabi na lang ni Tatay Abito na sobrang dami ng mga nakalaban niya, kaya hindi niya naiwasan ang atake ng isa. Tanong naman ulit ni Noel kung gaano ba kadami ang nakalaban niya. Kaya sagot naman ulit ni Tatay Abito, 1,000 ang nakalaban ko, insan. Saka tumawa. Sabi nito, "Matulog na nga tayo, insan. Inantok na ako." Kaya humiga na lang si Noel habang natatawa din. Kinabukasan, mga 9:00 na nang magising ang magpinsan. Kumain agad ang dalawa at pagkatapos ay tumulong na ang mga ito sa pagliligpit ng mga gamit na ginamit sa pista. Sinabi na din ni Tatay Abito ang mga nangyayari sa nakaraang gabi at sa aswang niya na nakuha ang sugat nito sa balikat. Nag-alala sila Nestor at Kaloy, pati na si Tia Bilin. Sinabi na lang ni Tatay Abito na mababaw lang ang sugat niya at agad naman na magagamot niya ito. Tumulong si Tatay Abito sa paglilinis at paghugas ng mga kaldero. Ito talaga ang pinaka nakakapagod na araw sa pistahan. Ang pagkatapos ng pista. Ang daming ililigpit, daming labahin at hugasan. Pero ang nasa isip ngayon ni Tatay Abito ay kung paano niya masusundan ang mga aswang. Namarkahanan niya ang mga ito kagabi. Ang gawin na lang niya ay susundan ang amoy ng mga ito.
at gagawin niya ito mamayang gabi. Ang gusto lang naman ni Tatay Abito na makipag-usap siya sa mga matatanda ng mga aswang para tigilan na sila ng mga ito. Mag-alas 3 ng hapon nang matapos nila ang lahat ng mga ginagawa. Naglinis sila sa buong bahay at paligid. Naghugas ng mga kaldero at pinggan. Habang sila Tia Bili naman niya ang naglalaba. Pumasok muna ng kwarto si Tatay Abito at natulog na rin muna. Medyo napagod talaga siya sa mga ginagawa nila ngayon. At kailangan din niyang mag-ipon ng lakas para sa gagawin niya mamayang gabi. Nagising si Tatay Abito nang gisingin ito ni Noel. Oras na daw ng hapunan. Mag-alas 8 na kasi ng gabi. Kaya agad na nagmulat ng mata at bumangon na si Tatay Abito. Sabi niya, "Nako, napasarap ang aking tulog. May gagawin pa naman ako ngayong gabi." Pumunta agad ng kusina si Tatay Abito at kumain na din ito. At pagkatapos, kinausap niya sina Kaloy at Nestor. Sinabi niya sa mga ito ang plano niya ngayong gabi. Ayaw sana pumayag ni Kaloy dahil delikado nga at nasa poder niya si Tatay Abito. Baka kung may mangyayaring masama, siya pa ang sisihin ng pinsan niya, ang mga magulang ni Tatay Abito. Pero napapayag na din ito. Kailangan na din kasi na matapos na ang lahat na ito para patatahimikin na sila ng mga aswang na yon. Mag-alas 10 na nang magpaalam si Tatay Abito kina Kaloy at Nestor. Medyo okay na din naman ang mga sugat niya. Naghihilom na din ito. Mabisa naman kasi ang inilagay niya na langis. Nang makalabas na si Tatay Abito sa bahay, agad na nag-uusal siya ng mga orasyon para masundan niya ang amoy ng aswang na namarka niya kagabi. At ilang sandali, naglalakad na si Tatay Abito. Sinusundan niya ang amoy ng aswang. Hindi pa niya kabisado ang lugar dito, pero bahala na. Kailangan na matapos na talaga ang panggugulo ng mga aswang na ito. Marami na ang madadamay. Medyo malayo na din ang narating ni Tatay Abito. Dumaan na siya ng ilang kakahuyan at ilog. Sabi niya sa isip niya, "Yawa, malayo pala ang tirahan ng mga aswang na ito." Dinala siya ng amoy ng aswang sa medyo bundok na bahagi ng lugar ng lala. At ilang sandali, hanggang sa may makita na siya na mga kabahayan. 6 lang ang nakikita niyang bahay na nakatayo dito. Parang kubo lamang ang mga ito. At naamoy na din ni Tatay Abito ang napakabahong amoy ng mga ito. Umaalingasaw ang baho na parang amoy imburnal. Agad na nag-uusal ng mga orasyon si Tatay Abito na pambakod at pangharang. Kailangang pulido ang kanyang dipinsa. Lumapit na si Tatay Abito doon sa mga kabahayan. Mag-alas 12 na ng hating gabi yon. Kinarga na din ni Tatay Abito ang dasal para sa kanyang agimat ng Kristo. Kung sakaling susugurin siya ng mga ito, kailangang laging handa ito. Nasa teritoryo pa naman siya ngayon ng mga aswang at alam ni Tatay Abito na kakaiba ang mga lakas ng mga matatandang aswang katulad nung nakalaban niya kagabi sa bahay nila Noel. Dahan-dahan na naglalakad si Tatay Abito papunta doon sa mga bahay. Ramdam at amoy na talaga niya ang baho ng mga ito. Pero pulido na at kargado na si Tatay Abito. Handa na siya sa anumang mangyayari. Maya-maya konti, may nakita si Tatay Abito
na lumalabas galing sa kabahayan. May mga bata, babae, binata at matatanda. Agad na pinalibutan siya ng mga ito. Sabi ni Tatay Abito, "Narito ako para makipag-usap sa inyo, hindi para makipaglaban." At nakita na din ni Tatay Abito ang dalawang binata na nagnanakaw doon sa perihan at ang matandang nakalaban niya doon kay Noel. At ilang sandali lang, may dalawang matanda, isang babae at isang lalaki ang dahan-dahan na papalapit sa kanya. Sabi nung isa, "Ang tapang mo naman, binata, para pumunta dito sa teritoryo namin. Ano ang kailangan mo?" Malumanay na tanong nung isa. Sagot naman ni Tatay Abito, "Naparito ako para makipag-ayos. Ayaw namin ng gulo. Nasaktan ko ang mga kauri mo nang pumunta sila sa amin para ipagtanggol ko ang aking mga kamag-anak. Hindi ko intensyon na makipag-away sa inyo. Gusto namin ng katahimikan. Ayaw din namin ng gulo. Kaya nakikiusap ako na tigilan na ng mga kauri mo ang panggugulo sa lugar namin." Natahimik sandali ang dalawang matanda at sabi nung isa, "Wala kaming alam sa sinasabi mo. Hindi namin alam ang pinaggagawa ng mga kasamahan namin. Ayaw din namin ng gulo. Gusto din namin ang katahimikan at simpleng pamumuhay. Kaya umalis ka na at huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa lugar na ito. Alam kong may karga ka, pero tumingin ka sa paligid. Kaya mo ba kami? Kaya umalis ka na." At tumalikod na ang dalawang matanda, habang ang mga miyembro ng mga aswang ay nakapalibot pa rin sa kanya. Pero okay na si Tatay Abito. Ngayon ay alam na ng mga matatanda ang pinagagawa ng mga kasama nitong aswang. At sabi nga nito, ayaw din nila ng gulo. Sana ay matatahimik na sila at hindi na guguluhin pa ng mga aswang. Umatras dahan-dahan si Tatay Abito habang nakatingin sa mga aswang na nakapalibot sa kanya. Lagi siyang handa. Ayaw niyang pabaya. Mga aswang pa rin ang mga ito at ang iilan ay nasaktan pa niya. Nang medyo mapalayo na si Tatay Abito, agad siyang naglalakad papalayo. Hindi na siya lumingon pa doon sa kabahayan. Mararamdaman naman niya kapag may mga sumusunod at aatake sa kanya. Nang medyo malayo na si Tatay Abito doon sa lugar ng mga aswang, medyo inaantok na din siya kaya nagmamadali siyang makauwi. Pero bigla siyang napatigil nang marating niya ang may ilog. May kakaiba na naman siyang nararamdaman at naamoy na din niya ang pamilyar na baho. Ang baho ng mga aswang. Yawa! Akala ko ba ititigil na ang mga ito? Bakit pa ako sinusundan ng mga ito? Humanda kagad si Tatay Abito. Kinuha na ang agimat ng Kristo at agad na kinargahan ng dasal. At patuloy lang siya sa paglalakad habang nakikiramdam lamang sa paligid. At muling napatigil dahil may naaninag siya sa unahan na dalawang anyo ng tao. At alam din ni Tatay Abito na mga aswang ang mga ito. Nag-orasyon na siya ng pangpalinaw para mas makita niya ang lahat na aswang sa paligid. At ilang sandali, bukod sa dalawa sa harap, mayroon pang 4 sa kanang bahagi niya na nakatago sa mga puno ng kahoy. At may 4 din sa kanyang likuran.
At isa na doon ay ang matanda na nakalaban niya doon sa bahay nila Noel. Sabi sa isip ni Tatay Abito, medyo marami ito Kaya kinuha na niya ang punyal na gawa sa tanso. Naglalakad lang si Tatay Abito hanggang sa matapat siya nung dalawa. Lumingon siya sa mga ito. At sabi ni Tatay Abito, ayaw niyo ba talaga akong titigilan? Pero parang hindi lang siya narinig ng mga ito. Patuloy lang ang dalawa sa pagtuwad, tatayo na naman at tutuwad uli. Ayaw niyo akong pansinin, bahala nga kayo dyan. Ang sabi ni Tatay Abito at akmang aalis na. Pero hindi siya makagalaw. Naggulat siya. Bakit hindi niya maihakbang ang dalawang paa? Ano to? Orasyon? Tanong sa isip ni Tatay Abito. Nakita niya sumusugod na ang dalawang aswang sa kanya. Kaya inihanda na ni Tatay Abito ang punyal. Kahit na hindi niya maihakbang ang dalawang paa, maigalaw naman niya ang mga kamay at katawan. At napansin na din ni Tatay Abito ang ibang mga aswang na papasugod na din sa kanya. Tumatalo na yung iba galing sa puno at tumatakbo ang nasa kanyang likuran kasama yung matanda. Agad na kinalmot si Tatay Abito nung naunang dalawa. Kaya pa niyang ilagan ang bawat atake ng dalawa at kaya din niyang gumanti sa mga ito. Pero paano na kapag mas marami na ang mga umaatake sa kanya? Kaya dali-dali siyang nag-uusal ng orasyon. Sa isip kasi niya, baka isa itong orasyon na panggapos galing doon sa kasama nilang matanda. At tama nga si Tatay Abito. Isa nga itong orasyon. Nang matapos ni Tatay Abito ang ginawang orasyon na pangontra, naigalaw agad niya ang kanyang mga paa. Pero medyo huli na siya kasi tinamaan na siya ng isang atake galing doon sa isang aswang na galing sa puno. Agad siyang tumilapon doon sa damuhan. Pero kahit nasugatan si Tatay Abito, agad siyang tumalon patayo kasi papasugod na naman ang mga aswang. May sugat siya sa dibdib. Mas malalim ito kaysa nung una na nasa balikat niya. Kailangang maging maingat na niya. At nang kumalmot agad yung isa, sinalubong niya ito ng hampas ng dalang punyal ni Tatay Abito. Saka sinipa yung nakasunod at tinuhod sa mukha. Natumba agad ito sa lupa habang humihiyaw naman at tumakbong papalayo ang nasugatan niya sa kamay. Gumulong agad si Tatay Abito at sinaksak yung dalawang aswang sa paa. Saka sinundan pa ng tig-iisang sapak sa mukha. Saka tumalon pa atras si Tatay Abito kasi napakabilis na sinugod siya nung matandang aswang. Angat ito sa kanilang lahat. Mas malakas, mas maliksi, at may alam din sa mga orasyon. Kaya nahihirapan din si Tatay Abito. Pero sigurado si Tatay Abito na ang mga aswang na natamaan niya sa dala niyang punyal ay unti-unting nanghihina na ang mga ito. Parang sumabog yung puno ng tamaan ng atake ng matandang aswang. Buti na lang ay agad na nakailag si Tatay Abito at mabilis na tumakbo papunta doon sa dalawa pang aswang. Mabilis na pinagsasapak niya ito at pinagsasaksak. Humihiyaw kaagad ang mga ito sa sobrang sakit. Agad din niyang sinipa ang isang paparating at sinundan pa ng hataw sa dalang punyal doon sa dibdib.
agad itong natumba, gumagapang at nagsisigaw sa sakit. Napagulong na naman si Tatay Abito nang tamaan siya ng isang sipa sa likod. Agad din naman siyang tumayo kasi papasugod na naman ang 5 natirang mga aswang kasama ang matanda. Ramdam na din ni Tatay Abito ang sakit at hapdi sa kanyang sugat sa dibdib. Wala na siyang oras para kunin pa ang dala niyang langis para panggamot sa sugat na galing sa mga aswang. Hindi na lang niya pinansin ang sugat sa dibdib. Tumakbo si Tatay Abito papunta doon sa kakahuyan. Mas malalabanan niya ang mga ito doon. Habang mabilis naman na sumunod ang mga kalabang aswang. At pagdating sa kakahuyan, agad na nagtago si Tatay Abito sa likod ng puno. Hinihintay niya ang pagdating ng mga sumusunod sa kanya. Kailangang gumawa siya ng paraan. Unti-unti na siyang nanghina dahil sa tama sa kanyang dibdib. Agad na kinuha ni Tatay Abito ang daladalang langis at mabilis na ipinahid ito sa kanyang sugat sa dibdib. Nakaramdam kaagad ng ginhawa si Tatay Abito. Nang malapit na ang mga sumusunod sa kanya, agad na tumalon si Tatay Abito doon sa dalawa at pinaghataw niya ito sa dala niyang punyal. Natamaan ang isa sa likod habang nakatalon naman ang dalawa. Nang makita ni Tatay Abito na bumulagta sa lupa ang natamaan niya sa likod, agad niya itong pinagsasaksak. Wala na siyang ibang paraan. Para makaligtas siya sa mga ito, ay papatayin niya na lang ang mga aswang kaysa siya pang unang mapatay sa mga ito. Natamaan ito sa paa at balikat. Humihiyaw ito agad sa sobrang sakit. Agad naman na gumulong si Tatay Abito dahil sumasalakay na yung matanda sa kanya at mabilis siyang pinagkakalmot. At nang makatayo si Tatay Abito, agad na nag-uusal siya ng orasyon na pangbakod. Para hindi na siya tatablan pa ng anumang orasyon galing sa matanda. Muling umaatake ang matanda kay Tatay Abito at mabilis na pinagkakalmot siya nito. Nakasunod naman ang tatlo. Nag-uusal na si Tatay Abito ng mga orasyon. Kailangang matapos na agad ang mga kalaban. Baka may mga kasama pa itong paparating. Mas lalong delikado para ni Tatay Abito. Nang matapos ni Tatay Abito ang orasyon, agad na itinarak niya sa lupa ang dalang punyal. Pero alam na ito ng matandang aswang at pinaghandaan na niya ito. Bago maitarak ni Tatay Abito ang punyal, nakapag-usal na ito ng orasyon. Orasyon na pangharang para hindi na maapektuhan sila sa ginawang orasyon ni Tatay Abito. Pero yun ang akala nila. Orasyon na panlinlang lang ang ginawa ni Tatay Abito. Hindi totoong itinarak niya ang punyal sa lupa. Tumalon si Tatay Abito sa likuran ng mga aswang at inunang inatake ang matanda. Mabilis na sinaksak niya ito sa likod. Agad na tumatalon ito habang humihiyaw sa sakit. Pero nahawakan ni Tatay Abito ang paa at hinila sa kasinapak ng buong lakas sa mukha. Tumilapon yung matanda at tumama sa puno. Agad naman na sinundan pa ito ni Tatay Abito at isang sipa ang pinatama sa tiyan. Bumulagta agad ito at hindi na gumagalaw. Nilingon ni Tatay Abito ang tatlong aswang. Mabilis itong nagpulasan, tumakbo at tumalon sa mga puno habang papalayo. Natapos at natalo na din niya ang mga ito. Nagpahinga sandali si Tatay Abito.
Napagod din siya sa labanan. At ilang sandali lang, nagmamadaling umalis na siya sa lugar na yon. Baka kasi may mga aswang pa ang darating. Mag-uumaga na nang sapitin ni Tatay Abito ang bahay nila Noel. Hindi na siya kumatok. Ilang sandali na lang, alam niya, nagising na ang kanyang tiya Bilin at ang kanyang tiyo Kaloy. Umupo na lang muna si Tatay Abito doon sa upuang kawayan sa ilalim ng mangga. Alas 5 na ng madaling araw. Sa isip ni Tatay Abito ay hindi pa tapos ang labanan nila doon sa mga aswang dahil sa pag-atake ng mga ito sa kanya kanina. Buong akala niya ay naayos na niya ang gulo dahil sa pagkipag-usap niya sa mga matatandang aswang. Pero hindi pa rin pala. Nang makita ni Tatay Abito na may nagsindi na ng ilaw sa kusina, agad siyang lumapit sa bahay at kumatok. Buti ay si Kaloy ang nandoon. Nasa kwarto pa si Tiya Bilin niya. Sabi agad ni Kaloy, "Oh, ikaw pala Abito, kumusta? Ano nang nangyayari sa lakad mo? Nakausap mo ba ang mga aswang?" Sunod-sunod, natanong ni Kaloy kay Tatay Abito. At nang makita nito ang sugat sa dibdib, lalo itong nag-alala. Kaya sabi ni Tatay Abito, "Okay lang ako, Tio Kaloy. Huwag na kayong mag-alala. Baka makahalata pa si Tia Bilin. Nakausap ko na ang mga aswang at pinakiusapan ko na din na itigil na nila ang panggugulo sa atin. Pero pag uli ko, Tio Kaloy, ay inatake na naman ako ng mga aswang. Kaya nagkasugat ako sa aking dibdib. Pero natalo ko na din ang mga ito." Napabuntong hininga na lang si Kaloy. Manggugulo pa rin sa kanila ang mga aswang na yon. Sabi niya kay Tatay Abito, "Pumasok ka na sa kwarto mo, Abito, at magpahinga ka na. Maya-maya kunti, lalabas na ang Tiya Bilin mo. Baka makita pa ang sugat mo sa dibdib." Kaya agad na pumasok si Tatay Abito sa kwarto. Tulog pa ang kanyang pinsan na si Noel. Agad na nilinis niya ang sugat niya sa dibdib at nilagyan uli ng langis para tuluyan na itong gumaling. At pagkatapos ay humiga na ito at natulog. Nagising na lang si Tatay Abito nang gisingin ito ni Nestor. Mag-alas 12 na kasi ng tanghali. Napasarap talaga ang tulog niya. Napagod talaga siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nakaramdam na agad siya ng gutom, kaya bumangon na siya at kumain sa kusina habang nag-uusap sila sa tiyo Nestor niya, Tiyo Kaloy at ang pinsan na si Noel. Sabi ni Nestor na pwede na silang makakauwi kinabukasan. Nakabili na ito ng tiket sa barko pauwi doon sa Siquijor. Tumango lang si Tatay Abito habang si Kaloy ay nag-alala pa rin. Uuwi na sila, Tatay Abito. Paano kung babalik muli ang mga aswang? Nabasa agad ni Tatay Abito ang nasa isip ni Kaloy. Kaya sabi niya, "Ako na ang bahala, Tio Kaloy. Mamayang gabi, babalik ako doon sa lugar nila at pakiusapang muli na gusto na natin ng katahimikan." Siyempre, hindi na pumayag si Kaloy. Nakita na niya ang sugat nito sa dibdib dahil sa pakipaglaban sa mga aswang. Di bali na lang. Gagawa na lang siya ng paraan. May kaibigan naman siyang albularyo. Ito na lang ang pakiusapan niya tungkol sa mga aswang na yon. Hindi na lang kumibo si Tatay Abito. Pero ang plano niya ay talagang pupuntahan niya mamaya ang mga ito para makipag-usap at makipag-ayos. Buong araw na nasa bahay lang si Tatay Abito. Umupo sa labas
Pagkatapos, papasok na naman sa loob at manood ng TV. Pagkahapon, niyaya si ni Noel na pupunta doon sa unahan, doon sa may dulo ng palayan. Nanood lang ang mga ito ng mga naglalaro ng volleyball. At pagkatapos ay umuwi naman agad. Alas 7 na, pagkatapos kumain ay umupo si Noel, Nestor at Tatay Abito doon sa labas, doon sa may upuan na kawayan sa may mangga. Nag-uusap lang ang mga ito, nagpapaantok. Pero si Tatay Abito ay buo na talaga ang plano niya. Mamayang hating gabi ay babalik siya doon sa lugar ng mga aswang. Pero ilang sandali lang ay napatayo si Tatay Abito dahil nararamdaman na naman niya ang mga ito at naamoy na din niya ang nakakasulasok na amoy ng mga aswang. Kaya tanong ni Nestor, "Bakit, Abito?" Sagot naman ni Tatay Abito, "Nandito na naman sila, Tio Nestor, Insa Noel. Ang aga naman ng mga yan. Mag-alas 8 pa lang." Kaya tumayo na rin ang dalawa at halatang takot ang mga mukha nito. "Nasaan sila, Abito?" Tanong ulit ng kanyang Tio Nestor. "Nasa malapit lang sila, Tio Nestor." Palabas na din ng bahay si Kaloy at papunta sa kanila. Nang may maaninag silang tatlo na grupo ng mga tao na paparating. Nasa mahigit 10 ang mga ito. Napaatras si Tatay Abito dahil hindi ito mga normal na tao. Mga aswang ang mga naglalakad papunta sa kanila. "Umatras kayo, Tio Kaloy, Insan," sabi ni Tatay Abito at humanda na rin ito. Mabilis na kinargahan ng dasal ang kanyang agimat ng Kristo. Pero nagsasalita na yung isang matanda na papalapit sa kanila. Pansin din ni Tatay Abito na 4 na lang ang lumapit sa kanila habang ang ilan ay nasa malayo lang. Tutuwad at tatayo na naman ang mga ito. Sabi nung matanda, "Hindi kami naparito para makipaglaban sa inyo. Tulad ng sabi ko kagabi, binata. Ayaw din namin ng gulo. Wala kaming kinalaman sa mga umatake sa'yo kagabi. Hindi namin alam ang ginagawa ni Tasya, yung matanda na kasama sa mga umatake sa'yo. Pinaparusahan na namin ang grupo nila. Humihingi ako ng dispensa sa nangyayari sa'yo kagabi at sa mga panggugulo ng mga kasamahan ko sa inyo. Makakaasa kayo na simula ngayon ay wala ng aswang ang pupunta dito sa lugar nyo. Maraming salamat." At agad na tumalikod ang mga ito. At ilang sandali lang, naglaho na sa kadiliman ang grupo ng mga aswang. Parang naihi sa takot si Nestor. Pati si Noel ay nangangatal na din. Narinig din ni Kaloy ang mga sinasabi ng matanda at sobra itong natuwa. Matatahimik na din sila. Napabuntong hininga si Tatay Abito. Akala niya ay labanan na naman, pero hindi pala. Simula noon ay hindi na nagpapakita pa ang mga aswang sa barangay Gumagamot. Tinupad talaga ng mga ito ang kanilang pangako habang sila Tatay Abito at Nestor ay nakauwi na doon sa Siquijor. Abangan nyo mga idol ang pagpapatuloy sa kwento ni Tatay Abito kung paano niya nakuha ang pamalong kawayan na bigay ng kaibigan niyang engkanto. At saka maraming salamat sa mga walang sawang suporta niyo mga idol.